DZRH TV at DZRH Digital kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plano ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide.
buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kinukuha niya yung loob ng bata na hindi ka love sa family mo, pero I can give that kind of love and safety sa iyo. Naniwala yung bata. Minsan, the grooming coming from the family is, wala akong ibang choice, mahal ko yung aking pamilya, pero ito lang yung paraan para makatulong ako sa kanila. Kasi may dowry. Hindi solusyon, no, ang pag-aasawa or pagsasama dahil nabuntis yung bata, lalo pa if ito ay isang sexual abuse na. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang oras, 8 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
Araw ho tayo ng Linggo, May 17, 2026. Ito po si Leth Narciso, pansamantalang humahalili kay Val Gonzalez. Natingnan natin kung aabot sa kanyang programang Mega Balita Linggo. At narito muna ang ating mga balita. Yung subpina sa records at CCTV hindi daw tinanggap ng Senado ayon yan sa Office of the Ombudsman. Si Pangulong Marcos at si Vice President Sara Duterte may mensahe sa PMA graduates. At may namumuro na naman daw hong pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina. Bumuo na ang Department of Justice ng Special Panel of Prosecutors para imbestigahan ang nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, bibigyan ng mga kapangyarihan ang Special Panel para makapagsagawa ng patas at malalimang investigasyon gaya ng kapangyarihang mag-issue ng subpina. Inatasan din ng DOJ ang Philippine National Police Pasay, ang scene of the crime operatives at National Bureau of Investigation na ipreserba ang mga ebidensya. Panel of prosecutors para imbestigahan. Diyan ang ballistic report ng incident reports, communication logs at mga forensic evidence. National Bureau of Investigation na ipreserba ang mga ebidensya. Panel of prosecutors para imbestigahan. Hindi naman tinanggap ng Senado ang inilabas na subpina ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring tensyon noong Miyerkules, May 13. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ayaw tanggapin ng Senado ang kanilang process server kahit may notice na. Pero giit ni Remulla, considered o itinuturing ng serve ang subpina. Kahapon sinabi ng Ombudsman na naglabas sila ng subpina para makuha ang mga CCTV footage sa Senado bilang bahagi ng investigasyon sa nangyaring tensyon at palitan ng putok sa pasilidad. Ipinasara ng Department of National Defense ang isang steel company sa loob ng Fividec Industrial Authority sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ito'y dahil sa umano'y operasyon ng hazardous materials at iba pang paglabag na posibleng banta sa national security. 69 na mga dayuhan na hinihinalang illegal alien ang naabutan sa raid ng PAOK, NBI at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Secretary Gibo Teodoro, semi-autonomous ang government-owned and controlled corporation at walang kinalaman ang pamahalaan sa pagpapatakbo ng kumpanya kahit nasa loob ito ng lupang pagmamay-ari ng DND. Nabati din sa kalihim na pagmamay-ari ito ng Chinese businessman na si Tony Yang, kapatid ng drug lord at dating advisor ni former President Rodrigo Duterte na si Michael Yang.
katapatan sa konstitusyon at sambayan ng Pilipino. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagtapos na kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 sa Baguio City. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi dapat mapunta ang katapatan sa anumang pampulitikang interes kahit sinong individual at hindi rin sa panandaliang ideolohiya. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga kadete na huwag magsinungaling, huwag mandaya, huwag magnakaw at huwag konsintihin ang mga gumagawa nito. Ang pananahimik niya sa harap ng maling gawain ay pagtataksil sa kanilang mga pinahahalagahan sa bayan at mga prinsipyong kanilang sinumpaang ipagtatanggol. Nagpaabot rin ng pagbati si Vice President Sara Duterte sa Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 sa kanilang pagtatapos kahapon. Sa kanyang mensahe, inilarawan ng pangalawang Pangulo ang pagtatapos bilang bunga ng mahirap na paglalakbay na puno ng disiplina, sakripisyo at matibay na paninindigan sa tungkulin. Hinikayat din ni Duterte ang mga bagong graduate na pairalin ang mga halagang itinuro sa kanila ng PMA at maging tagapagtaguyod ng dangal, karangalan at integridad ng bansa. Binigyang diin ng Vice Presidente na dapat manatiling matatag ang mga kadete laban sa anumang banta sa soberanya at kalayaan ng Pilipinas kahit sa harap ng matitinding pagsubok. Iminungkahi ng prosekusyon sa International Criminal Court na umpisahan sa November 30 ngayong taon ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Sa unang status conference ng ICC Trial Chamber 3, iginiit ng prosekusyon na dapat nang matapos sa September 30 ang pre-trial step. Hindi naman sang-ayon dito ang defense team ni Duterte at sinabing nakadepende dapat ito sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Ayon sa bagong abogado ni Duterte, patuloy ang paglala ng kalagayan ng dating Pangulo at kailangan muna siyang suriin ng independent experts bago umpisahan ang paglilitis. Dagdag pa nito, sa ibang kaso sa ICC, inaabot muna ng 14 hanggang 19 na buwan o 14 hanggang 19 na buwan bago magsimula ang trial. Una nang iginiit ng prosekusyon ang karapatan na makaanak ng mga EJK victim na o sa mas mabilis na paglilitis at karapatan ng akusado na malitis agad. Tuloy sa pag-convene bilang impeachment court ang Senado bukas, araw ng Lunes, May 18. Iyan ay bilang bahagi ng paglilitis sa tangkang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa liham sa makasamahan, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na magsisimulang mag-convene ang impeachment court ganap na 3:00 ng hapon. Pinahahanda na ni Cayetano sa mga senator judges ang kanilang mga robe, kasabay ng pahayag na mahalaga ang presensya at kooperasyon ng bawat isa. Opisyal na tinanggap ng Senado ang Articles of Impeachment mula sa Kamara noong May 13 habang naka-lockdown din sa Senate shooting incident. Si House Secretary General Cheloy Garafil na siyang nagdala ng Articles of Impeachment sa Senado.
Namumuro daw hong magkaroon ng panibagong pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel ngayong linggo. Batay sa mga unang araw ng trading sa pandaigdigang merkado, posible ang piso at 20 sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina. 2 piso at 10 sentimo naman kada litro ang inaasahang dagdag sa diesel at 70 centavos ang imamahal sa kada litro ng kerosene. Ito ang pagtaya ng energy sources matapos ang pahayag ni US President Donald Trump na nasa life support o naghihingalo ang peace talks sa Iran. Makalipas ang 6 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago, May arte, may budget. Akala nyo lang yon. so solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Sa ngalan po ni Val Gonzales, ako ho muna ang iyong nakakasama, Lef Narciso, sa kanyang programa hanggang alas 7. Ayan, alas 7 ng umaga. Pero hanggang alas 8 pa ho tayong magkakasama. Hoy, lagay muna ng panahon. Maiibsan daw ang init na mararamdaman ng ilang taga Northern Luzon at Southern Mindanao dahil may mga pag-ulan ngayong araw. Aba nako, welcome ito do sa ating mga kababayan. Kasi talaga namang napakatindi ng init. Ang problema, sabi nung iba, minsan yung pag-ulan parang mas lalo nagpapatindi ng init. Yung bang bubuhos ng saglit lang, tapos ayan, todo na naman ang init. Ayon sa DOST Pag-asa, iiral ang frontal system sa norte habang intertropical convergence zone naman ang magpapaulan sa katimugan. Partikular na makararanas ng bagyang maulap na papawirin ang Batanes, Babuyan Islands, Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan at Tawi-Tawi. Nagpaalala naman ang Weather Bureau na posible ang landslide at baha sakaling magkaroon ng moderate to heavy rains sa mga nabanggit na lugar. At sa kaugnay na balita, maaari namang umabot sa 46 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index ngayong araw ng linggo at yan daw ho ay sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Babala ng Pag-asa, maituturing na dangerous o mapanganib ang ramdam na init na nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Bukod sa Dipolog, nasa danger level din ang heat index sa Sangli Point sa Cavite, sa Coron at Cuyo sa Palawan at Giwan Eastern Samar na nasa 45 degrees. Posible namang sumampa sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Naiya sa Pasay, San Jose, Occidental Mindoro, Virac, Catanduanes, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo at Rojas, Iloilo City at Tarlac. Samantala, nasa 43 degrees Celsius ang maaring heat index sa Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Ambulong, Occidental Mindoro, Alabat, Quezon at Los Baños, Laguna. 42 degrees Celsius naman ang asahan sa Science Garden sa Quezon City, Bacnotan sa La Union, Kabiling, Tarlac, Juban, Sorsogon, Mabusaw, Panay at mga syudad ng Batak, Tayabas, Legazpi, Masbate, Catbalogan at Maasin. Grabe yung init na yun, ha? Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. May nabasa ako kaninang article na hindi daw dapat hihigit sa 3 oras yung pagbibilad. Actually, parang kakayanin ba yun na 3 oras? Yung saglit lang, di ba? Yung paglabas mo lang ng pinto ng bahay o kung nasaan ka man. Actually, lalo na kung galing ka halimbawa ng opisina o aircon, yung office, paglabas mo na ko talaga namang ramdam na ramdam ang init. Buti nga kahapon may pag-ulan dito sa Metro Manila, no? Medyo naibsan yung matinding init. Okay, kayo ho ba ay sumubaybay? Sumubaybay talaga sa drama? Hindi drama yon. Aksyon. Natatawa lang tayo pero sa totoo nakakahiya yun sa international community, ano? Imaginin mo balitang-balita tayo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kanina nga may news article, maya-maya, may news item dito na may mga umatras na ano ba yon na dapat ay bibiyahe patungong Pilipinas pero pagkatapos nung insidente noong Miyerkules,
ay mukhang nagbago ng isip, hindi mo na tutuloy. Dati, kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakatanda, may mga insidenteng kahalintulad niyan sa ibang mga bansa. Tama ba yung nagbatuhan ng sapatos yata yun, di ba? May lumipad na sapatos sa plenary din, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Mayroong muntik magsapakan o natuluyang nagsapakan. Aba, hinigitan ng Pilipinas. May barilan. At syempre yan ay ayun, gaya ng mga ibinalita, pagkatapos ng insidenteng yan, may mga nangyayari ng investigasyon. At inaasahan nating hindi pa matatapos itong isyong ito, dahil maraming issue. Ito ay nagsimula doon sa palitan ng liderato dyan sa Senado, kung saan lumutang ang Senator Bato de la Rosa na nawala sa ating paningin ng halos 6 na buwan. Ang sabi niya, di ba, nung matanong, bakit nga ba nandito kayo, Senator, ngayon? Kasi nga, matagal kayong nawala. Nahihiya na daw kasi siya. Ayan, nahihiya na siya. Pero bago niya sinabi yon, ayan, sinabi niya muna na pag wala siya, hinahanap nyo. Pag nandyan, kinukwestiyon nyo. Nahihiya na daw ho siya dahil ang sinasabi nga tuloy yung kanyang sahod, tapos hindi naman siya nagtatrabaho, hindi naman siya napagkikita sa Senado. Pero syempre, hindi maiwasan naman na mapagdudahan yan dahil nga Teka, nasilip ko kasi yung mga mensahe. Talaga namang ang daming side comments. Hindi maiwasang mapagdudahan dahil nga sa mga nangyayari na kasabayan. Actually, mas nauna pa yung pagpapalit ng liderato dyan sa Senado. Bago yung botohan, parang nangyayari yung sa Senado, nagsasalita pa lang. Yung chairperson ng Justice Committee sa Kamara. Bago pa yung botohan dun sa impeachment. Impeachment kay Vice President Sara Duterte hanggang sa tuluyan nang na-impeach sa mababang kapulungan ng Kongreso ang Vice Presidente. Na yun yung inaabangan na malaking balita noong Lunes. Pero nasa pawan nung ganap sa Senado. Tapos mayroon pang tangkang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa rin. Nagkaroon ng habulan na nako, talaga namang yung ating mga kababayan, sangkaterba ang memes sa social media. Diyan tayo magagaling speaking of social media, maya-maya natin ituloy ang ganap na yan. Dahil, okay, sige, ikaw na muna, Het. Sumisenya si Het. Magbabalik ko ang Mega Balita Linggo, Pilipinas ang oras, alas 6:33 ng umaga. Si
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng... Okay, yung bago ho tayo nag-commercial, ang binabanggit ko ay yung tungkol sa social media post. Nako, pinaiimbestigahan ho ng Philippine National Police ang mga social media post na ginagamit o ginamit ang insidente ng putukan sa Senado para maghasik ng takot at mag-udyok ng karahasan. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology para subaybayan ang mga content creator na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ayon kay Nartates, pananagutin ng mga otoridad ang sinumang mapatutunayang sadyang sinamantala ang insidente para maghasik ng kaguluhan. Samantala, inihayag ng DICT na nakatanggap ang kanilang Cybersecurity Bureau
ng impormasyon mula sa isang online post hinggil sa umano'y kahina-hinalang wireless access point o Wi-Fi activity sa paligid ng network environment ng Senado. Gayunman nilinaw ng DICT na hindi pa beripikado ang naturang impormasyon at kasalukuyan pa itong sumasailalim sa validation at technical assessment para matukoy kung may katotohanan at kung may kaugnayan ito sa insidente. Napanood nyo ba yung may social media, actually video ba yon o live? 'Di ba nung yung nananawagan na pasukin yung Senado nung kasagsagan na nagkakaputukan sa loob And speaking of putukan na yan, ay nabalitaan ho ninyo na sinuspindi na nga ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod nung nangyaring putukan dyan sa Senado. Tatagal ang suspensyon kay Aplaska sa loob ng 6 na buwan o hanggang matapos ang pagdinig o investigasyon. Layunin daw ng preventive suspension na mapanatili ang mga dokumento at ebidensyang nasa kanyang pangangalaga at maiwasan ang anumang posibleng impluensya sa kaso. Nilinaw naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na hindi may tuturing na parusa ang suspensyon na ipinataw kay Aplaska, kundi layunin lamang na mapanatili ang integridad ng mga ebidensyang may kaugnayan sa insidente. Paliwanag nito, ang patuloy na pananatili ni Aplaska sa pwesto ay maaaring makaapekto kasi sa integridad ng investigasyon. Kasunod niyan ay umapela naman si Senate President Alan Peter Cayetano na dapat rin daw suspindihin si NBI Director Matibag. Pero iginiit ng Ombudsman na ang prioridad ngayon ay makuha ang CCTV footage ng Senado na nasa jurisdiksyon ng Senate Sergeant at Arms o yung tinatawag na OSAA. Diba, inamin rin naman ni Aplaska na siya nga yung nagpaputok ng warning shot sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Pero ang sabi niya ay babala daw yun sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang kanyang paliwanag, maaari daw kasing malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga tauhan. Marami na tayong mga narinig na reaksyon, na komento, mga paliwanag sa kanya-kanyang panig. Nung nakaraang, kailan ba press con, Webes ba yun? Oo, Webes. Kasi pagkatapos ng insidente sa Senado Miyerkules ng gabi ay nagpatawag ng pulong ng meeting si Pangulong Marcos sa Malacanang. Pinag-usapan yung insidenteng yan at pagkatapos noon ay humarap sa press briefing sa Palasyo sina PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at NBI Director Melvin Matibag. Kaya yung ating mga kababayan, hindi rin maiwasan kanya-kanya ng pananaw dyan sa nangyaring yan. Pero talagang kahit sino siguro sa atin, hindi talaga makapaniwala, hindi natin na-imagine na darating yung ganyang pagkakataon na may mangyayaring putukan sa loob ng gusali ng Senado. Ayan ay sa may ang Senado kasi ay nagrerenta doon sa GSIS building. Kaya may tinatawag silang may bridge sa pagitan ng opisina ng GSIS at ng Senado. Diyan nag-umpisa yun yung mga may sinasabing nagbabarena. Ang paliwanag naman ng NBI ay humingi ng tulong ang GSIS sa kanila para daw ma-secure dahil labas-masok na daw yung mga tao dyan sa yung pagitan nga ng Senado at ng GSIS. Ipinasasara yung daanan na yan dahil yung susi daw noon ay ang may hawak ay OSAA o yung Senate Sergeant at Arms.
Pagkatapos niyan, ano nga ba ang nangyari? Nako nawala. Nawala na naman si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman mayroong mga pagdududa, ano ho? Kung sinadya ba yan? Para daw makaalis, makatakas si Senator Bato. At kaugnay niyan, ang itinuturing na person of interest ng NBI ay si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni NBI Director Melvin Matibag ay dapat questionin si Senator Padilla tungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato dahil siya daw yung nakitang huling kasama ng senador. Nabatay sa ulat, bandang 2:30, umalis sa Senate building o ilang oras pagkatapos nung nangyaring putukan sa loob ng gusali. At kinumpirma naman yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Actually, ayaw niyang tawagin na pagtakas yung ginawa ni Senator Bato. Ang sabi niya ay umalis ng Senado ang senador. Tinulungan nga ba ni Senate Sergeant at Arms? Hindi raw ho. Ayan ang sabi niya. Nalaman na lang rin daw niya ang pag-alis ni De La Rosa ilang minuto pagkatapos na nakaalis na kasabay si Senator Robin Padilla. Yan ang mga kasama rin sa investigasyon ngayon. Yung binabanggit na mayroong convoy na umalis noong bandang mga oras na sinasabing umalis si Senator Bato, 2:30 hanggang 3:00 ng madaling araw, pagitan ng oras na yan. Natukoy na yung isa dun sa dalawang sasakyan, yung nakita sa video na lumabas ng ganong oras. Kinumpirma ni Police Colonel Joselito de Sesto, hepe ng Pasay Police, na siya ang sakay ng police mobile na namataang palabas ng Senado 3:00 ng madaling araw noong May 14. Pero ayon kay De Sesto, ang naturang sasakyan ay hindi bahagi ng kahit anong convoy o escort na may kaugnayan sa kahit sinong personalidad. Ang paglabas daw niya ng gusali sa nabanggit na oras ay bahagi ng operasyon ng pulis na nagkataon lang na sabay lumabas sa gate ang isang itim na van. Kaya hindi rin maiwasan ang mga pagdududa. Parang lahat ng nangyari simula noong Lunes hanggang noong Miyerkules ay talaga namang may nasasabi ho ang mga tao, Pambihira kasi yung ganitong mga pangyayari. At dahil nga sa insidenteng yan, posible daw maharap sa kasong obstruction of justice si Senator Robin Padilla. Sabi ni Liberal Party List Representative Leila de Lima, talo ang taong bayan daw ho at ang batas sa pagtakas na ng dating hepe ng PNP. Pagtakas sa kanyang pananagutan. Sabi pa ni Congresswoman de Lima, ipinapakita lamang nito na hindi dapat dito litisin ang senador dahil tila na-impluwensyahan na ang institusyon. Isa ho yan sa mga pinagtatalunan kasi noong Lunes na dapat magkakaroon ng tangkang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato. Kaya nag-usap ang liderato ng Senado at ang NBI
At kaya't nabigyan rin ng protective custody itong si Senator Bato dyan sa Senado. Kaya naman ang sabi ng NBI ngayon, ang may pananagutan dyan sa pagkawalang muli ni Senator Bato ay ang Senado. Sige, teka ha, silipin natin yung... Okay. Sige, dapat ay babasahin ko yung ilan sa mga mensahe ninyo. Pero ang sabi ni Het, teka lang muna, awat muna. Magbabalik ko ang Mega Balita Linggo. Pilipinas ang oras, 6:50 ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa RH. Okay, ayan. Basahin natin yung ilan sa inyong mga mensahe ha. Sabi ni Jerry Rendon. Dapat makasuhan si Senator Robin. Itinakas niya si Senator Bato. Sabi naman ni ating Teresita Atienza, kaduda-duda din ang pulis na yon. Parang nagsilbing escort ng suspect. Ito yung sa sasakyan ng nakasama nung isa pang sasakyan na lumabas doon sa sinasabing oras na umalis si Senator Bato o si Senator Robin kasama si Senator Bato. Sabi ni Ohenso D, ang tanong ko po sa NBI, paano nila nasabing tumakas? May warrant po ba galing sa local court? Di po ba dapat kabisado ng NBI ang batas? Yan yung isa pa rin sa mga pinagtatalunan ngayon dahil yung warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court. Nakasaad pala dyan na kapag may pagsisilbi ng warrant of arrest o kapag may aarestuhin, ay kailangang ipresenta sa local court muna bago ibigay sa ICC. Pero ang isa pang argumento, hindi na kasi tayo miyembro ng ICC.
Kaya hindi na daw umiiral yung ganong proseso. Na kaya naman ang sagot din ng nung iba na hindi dapat kilalanin yung kung hindi na tayo miyembro, hindi na umiiral yung ganong proseso, bakit kinikilala pa yung ICC, yung warrant of arrest na yan na galing sa ICC? Mahaba-habang usapin, depende sa kung sino ang mga nagpapaliwanag. Kapag ang suspect ay tinulungang tumakas ng taong hindi niya kapamilya, may kaso at pwedeng makulong ang taong yon. Osaa ang nag-umpisa sa video na lumabas. Baka kaya sabi ni Senator Jinggoy itago ang CCTV. Ay may paliwanag na diyan si Senator Jinggoy. Kasi lumabas yung video na yan na may sinabi si Senator Jinggoy na itago nga yung CCTV. Pero ang paliwanag ng senador diyan sa viral video na yan ay ang tinutukoy niya ay ang pag-secure. Yun naman pala pag-secure sa CCTV footage na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya sa insidente. Na aniya, nauna nang ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-secure ang footage habang nagtatanong naman si Senator Loren Legarda kung nahagip ng CCTV ang pangyayari. Giit ni Senador Estrada, malinaw ang konteksto ng usapan at walang ibang kahulugan ang kanyang pahayag. Abangan natin dahil kasama rin yan sa investigasyon. Palaisipan lang sa akin, may proseso ba ng pagkuha ng mga CCTV footage? Kasi nung ang nakikita pa lang natin, 'di ba, na video nung nagkaroon ng habulan yung si Senator Bato at yung mga tauhan daw ng NBI na aaresto sa kanya. Ang nakita lang natin yung takbuhan, ang hinihingi kasi, ang sinasabi ng NBI, gusto nilang makita yung bago yung habulan na yun o bago yung takbuhan na yun. Kung Lunes pa yun nangyari, tapos nung sinasabi niya na hindi pa nila nakikita yun, na gusto sana nilang makita, Huwebes na yun So, bakit hindi pa napapasa kamay nila? Wala bang kuha noong mga oras na yon bago yung habulan? O hindi pa naibibigay sa kanila, hindi pa nakukuha? Kaya syempre, yan din yung pangamba ng ating mga kababayan. Magkakaproblema ba tayo diyan sa pagkuha at sa publiko ng mga video footage na yan, ng mga CCTV footage na yan? Kasi kung lahat, 'di ba, ay nakuhanan ng video, nakuha do sa CCTV, baka doon natin malilinawan ang nangyari talaga, Sabi nga ng PNP, lahat ay sakop ng investigasyon kasi ang pinag-uusapan doon, hindi lang yung OSA, hindi lang yung NBI. Mayroon ding security ng GSIS. Mga sundalo na parte rin naman ng sa pagbibigay ng seguridad dyan sa Senado at sa mga senador. Bakit kaya ang ordinaryong empleyado sa gobyerno at pribado man hindi pwedeng swelduhan kung nakabakasyon, lalo na kung awol, pero pwedeng gawin sa senator? Ang tinutukoy dito ay yung
pagliban, matagal na pagliban ni Senator Bato. At sumasang-ayon si Karina Cain. Dapat nga walang sahod sa ordinaryong employee, no work, no pay. Hirap mo, sabi ni vlog ni Ahmad Great. Ahmad the Great. Hirap mo ipaglaban Pilipinas. Mga kapwa ko Pilipino, minsan sa social media na lang din maingay. Sabi ni Pinoy ako, wag susuko Senator Bato sa mga banyaga. Sabi ni Jonathan Malonzo, paano kung nilalabag na nila ang konstitusyon? Ayan, kawawa daw ang mga tao. Ay, okay. Maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay sa loob ng 1 oras. Sa susunod na linggo, makakasama nyo na ho si Val Gonzales. At pansamantalang humalili sa kanya, Leth Narciso, susunod na ho ang Maynila, ito ang Pilipinas, at ang inyong lingkod pa rin ang inyong makakasama. Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Wow, ang saya!